November 29, 2025 nung dumating tong materials na to sa atin. At galing pa nga to sa napakalayong lugar kung saan galing nga itong Jensan papunta nga dito sa Luzon. At 7 araw nga ang lumipas bago nga natin nakuha itong materials na to. At na-order nga pala natin to kay Sir Jonjon ng Jensan. Sa araw na nga yan pagdating sinimulan na agad natin tong i-unwrap. At habang nag-unwrap tayo dito napansin ko napaka-solid nga ang pagpapak ni Sir Jonjon. At kung nabilang nyo nga yung kanyang balot ay 5 piraso nga. At ganyan nga kasi ang pagbabalot ni Sir Jonjon. Dito sa unang balot ni Sir Jonjon sa ating materials ay isang tela at sa 7 araw na biyahe dito basang-basa pa yung tela niya. Isa lang ang order natin kay Sir Jonjon pero ang dumating 2 peraso. Kaya naman ibig sabihin pa-freebie nga sa atin to ng ating seller. Siya nga pala ito nga pala ay isang blowbell na materyales at first time nga rin nating magkaroon ng ganito kalaki at sana naman mapabuhay nga natin ito. At dahil hindi pa nga natin kakuhanan ang mga blowbell na materyales at hindi pa natin alam ang mga ugali nito, binabad nga natin ito ng 1 hanggang 2 oras sa ating rotting hormone. Pagkatapos ng 1 hanggang 2 oras ng pagkababad nito sa ating rotting hormone na anaa, hindi na nga tayo dito nagbawas ng kanyang mga ugat bagkus itinanim nga natin to agad sa kanyang bagong training pot at bagong medium. Gumamit nga tayo dito ng lumang batya para sa kanyang training pot at black soil at topsoil para naman sa kanyang bagong medium. Mga ilang minutong nakalipas sa wakas na itanim na nga ang ating bagong materyales. At sana nga mapabuhay nga natin tong puno na to. Sa oras na yan nga mga idol, hindi nga tayo sigurado kung ganun nga siya ka 100% na healthy. Dahil nga sa tagal ng kanyang biyahe at nasa 7 araw pa nga. Pero try pa rin natin ang lahat para mapabuhay natin tong materialis na to. At yan na nga ang ating part 1. August 25, 2026 at makalipas ang 9 months, ito na yung ating materyales na blowbell from Jensan. Nagwagi pa rin tayo dahil napabuhay nga natin siya. Pero sa hindi natin inaasahan, ang ilan sa kanyang mga branches ay hindi nagtuloy. Ito nga yung ating trunk line sa hindi natin inaasahan, hindi nga rin siya nagtuloy. Gayon na nga rin sa ating magiging back branch sana, hindi rin siya nagtuloy mga idol. Dito lang talaga tayo nasasayangan sa kanyang main trunk. Gayon pa man, di naman tayo nawalan ng pag-asa dahil meron pa ring buhay sa part ng ating puno. Dahil ang nagtuloy sa ating puno ay ang kanyang magiging first branch sana. Ang kagandahan pa nga nito guys, napakadaming shoots ang nilabas ng sanga na to na kung saan makakabuo nga tayo ng isang bonsai. Tulad ng dating pagkatanim natin sa kanya, ito pa rin ang magiging harapan natin. Na yung abang na first branch natin sana, ngayon magiging trunk niya na. Hindi dahil hindi nga tumubo ang ating main trunk, di na natin ito itutuloy. Kahit may tumubo kahit kunting branches dito, ibubuo pa rin natin siya parang gawing ganap na bonsai. At sa mga hindi naman nagtuloy, gagawin nga natin itong shari at gin ng ating puno. Dahil isa nga rin ang mga blowbell sa napakatigas na puno na pwede nga natin gawin na driftwood. Ngayon dako naman tayo sa pa-freebie sa atin ng ating seller. Kung kumusta na nga siya after 9 months. Good news mga idol, nagtuloy nga ang ating pa-freebie. At ito na nga siya, napakalakas. Siyempre kasama na nga rin to sa ating workshop. At dahil tuwid ang ating puno, gagawin nga natin tong formal upright na style. Sa pagpili naman ng kanyang harapan, babase nga tayo sa kanyang nibari o kaya yung kanyang root base. At saka naman tayo magbabarn selection sa kanya. So yan guys, ito na yung update ng ating blowbell na materyales galing Jensan. At saka una-unahan natin pag-workshop sa kanya, abangan natin yon sa ating part 3.